Ka-weekend wala tayong pasok. At naisipan kong mag-bike. Ano ngayon, alas 3 ng hapon. Makikita nyo maaraw, pero ang labig. Kaya balot na balot ako. Winter season pa rin kasi. Ang tagal ko na kasing hindi nakalabas dito sa lugar namin. At hindi nakapunta sa may park. So ngayon, pupunta ako dun. At gagala tayo sa may lawa. Yung lagi kong pinupuntahan. Tapos pala itong spot na to. Yan yung dinadaanan ko ngayon. Puro cherry blossom yan. Yung mga puno na yun na walang sanga. Walang mga dahon-dahon. Cherry blossom yan. Pagka time na ng cherry blossom, dadaan tayo dito. Makikita nyo, ano yan, puro dahon yan. Ito yung pinaka ano sa amin, pinaka park dito sa lugar namin sa Mangyong. So kami lagi pumupunta ni Kuya Kevin nung bago pa ako. Masarap kasi lumabas pag summer o kaya yung patapos na yung summer pag fall season kasi mainit. Mainit na malamig. Kaya mong lumabas ng naka long speed lang. Hindi kagaya ngayon, tatlo yung suot natin. So pasok muna tayo dun sa paborito kong spot. Ganito lang ginagawa namin dito sa Korea pag walang pasok, gala. Kasi kahit sa lugar nyo lang, kahit sa probinsya kayo, maraming spot na pwedeng paggalaan. Kagaya nito. Diba? May magandang tulay. Kahit looban siya, kahit kasulok-sulukan siya ng Korea, may mga ganito. Marami silang park na kahit hindi naman tinatao ng tao. May makikita ka dito, tao pa ilan-ilan. Summer, ganun. Pero pag mga gantong winter, wala. Kasi malamig. Tapos kung makikita nyo yung mga puno, walang mga ano, walang mga sanga-sanga. Ay, walang mga dahon-dahon nga. Kasi winter. Pero pag summer, maganda pumunta dito. Babalik tayo dito sa summer. Papalipad ako ng drone para makita nyo yung ganda ng lugar na to. Tapos ito yung pangalan ng lugar namin, Gimje. So yun, dito lang muna tayo at magpapalipad tayo ng drone. Puntahan ko to ngayon anong winter, kaso gamit yung drone, nakikita ko lang siya sa malayuan. Ngayon may pagkakataon tayo na pumunta kasi wala tayong pasok. So bibidyohan natin para maigala ko na rin kayo dito sa lugar namin. At kahit nasa Pilipinas kayo ay feeling nyo nakarating na rin kayo ng Korea sa makikita nyo. So yan, set up lang natin yung drone. Let's go! So yun, ito na yung drone natin na setup na natin. At magpapalipad na lang tayo. Sarap diba pag may ganito ka, may laruan ka. O diba? Tapos habang nagkakape, bye-bye. So yun, bali tapos na yung gala natin. Babalik na tayo sa company. At ganun kaganda yung lugar namin. Walang katao-tao, di ba? Konti lang, may mga naglalakad-lakad pa rin. Pero hindi kagaya sa atin sa Pinas na talagang madaming tao, lalo pag park sa atin. Yung mga tourist spot sa atin, di ba? Daming tao. Dito kasi normal lang na may mga ganyan eh. Kasi kahit barangay, kada barangay may mga ganun. May mga spot na magandang puntahan. Kaya umuwi agad ako ng maaga at gagawa pa ako ng mga video, mga tutorial about sa kung paano makapunta dito sa Korea. Kaso tumawag si Ate Weng sa church. May Bible study pala ng 6 PM. So sabi ko, pupunta po ako. So yun, magko-commute tayo. Iwan natin tong bike. Malayo kasi yun.
Isang magandang bahay dito sa amin, oh. Parang pinagaganapan siya ng mga Korean movies. Classic na classic. So yung labo pala na camera. Ito yung parang ano sa amin, barangay hall sa lugar namin. Ano, center. Ito naman police station. So dito nga pala sa pag mga probinsya pa, pag binati mo yung matatanda, babati pa sila, papansinin ka. Hindi nga ako paahon yun eh. Bati mo na sila, titingnan ka lang naman nila eh. Syempre hindi naman sila unang babati sa'yo. Dapat ikaw talaga mag-initiate. Tapos pag binati mo sila, makikita mo yung mukha nila, hey, yun sa'yo. Tuwan-tuwa sila. Tsaka dito sa lugar namin, halos ang makikita mo talaga ay mga matatanda. Kasi probinsya nga. Unlike sa mga Seoul, yan, puro bata dyan. Bihira ka lang din makakita ng matatanda doon. May matatanda pero parang mga mayayaman sila. Dito kasi parang mga nagtatanim, ganun. Pero marami din mayayaman dito, syempre. Pero dito ka nga makakita ng mga nagtatanim. Ganun yung mga pamumuhay nila, pero mapipera sila. Madalang lang din naman tayo makakita ng tao dito. Kaya nung summer, lagi talaga akong pupunta doon sa part na yun. Kasi doon may mga kabahayan doon. Dito na ako dumaan sa kabila. Ang lamig talaga. Solid, grabe. So, alas 4 na at 4:30 nga pala. Ito yung map na itong industrial. Ayun yung sa amin ay yung dulong-dulo, yung number 20. Sana nakita nyo. Tapos sila Kuya Jay, yung company nila dito lang sa bungad. Pagpasok mo sa industrial namin, industrial to kasi puro ano to, puro company na to. Kapag tatrabaho sa Korea, ganito rin yung makikita nyo. Pero depende, iba-iba. Yan ang company nila Kuya Jay. Depende. Base mapunta kayo sa city, mapunta kayo sa mga pabrika na malapit sa mga city, ganun. Iba, syempre iba. Sa amin kasi ano nga eh, nakita nyo naman kanina nung palipad ako ng drone, di ba? Puro palayan, may mga kabahayan, pas palayan. Tapos ayun, sama-sama yung factory. Yun lang, na-miss ko lang talagang gumala. Kaya kahit malamig, lumabas pa rin ako. Pero pagka kayo, sawa na kayo dito, wala, hindi na kayo lalabas. Hindi na kayo lalabas pa pag ganito kalamig. Kasi nga, parang tiis na. Kasi isip ko na ako. Parang nabas ko ngayon labas. Ayun yung malaking company, yung halos 1/4 lang yung company natin. Or wala pa sa 1/4 pagka pinagkumpara siya. So ayun, nandito na ako sa napakagandang company namin, Bekwang Iced Tea. Let's go. Laging walang OT. Pero all goods lang. Dahil tama naman kami pinapasahod at binibigay naman lahat sa amin. Yan ang kagandahan dito sa company namin. At kung hindi man, aalis tayo dito. Diba? Ayun, Bekwang Iced Tea. Sobrang solid. Papark lang natin tong bike, bibihis. Pero kahit ganito na, on the way na tayo. So yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana nagala ko kayo at tour ko kayo sa lugar namin. Yun, dito na lang, bye bye.